Jesus, ang darating na Mesiyas. Sa ebanghelyo natin ngayon, ipinatanong ni Juan Bautista mula sa bilangguan kung si Jesus na ba ang Mesiyas na kanilang inaantay. Tila nag-aalinlangan si Juan Bautista dahil ang inaasahan niyang uri ng Mesiyas na darating ay makapangyarihan at may awtoridad. Iba sa kasalukuyang ginagawa ni Jesus na nagtuturo, nangangaral at nagpapagaling. Ganito ang tugon ni Jesus. Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Nagtitiwala si Jesus na mauunawaan ito ni Juan Bautista. Malinaw na hindi siya ang politikal na Mesiyas na inaasahan ni Juan at ng karamihan. Hindi niya ipapataw ang kaharian sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos gaya ng ipinahayag sa kasulatan. Siya ang uri ng Mesiyas na nagmamalasakit sa mga dukha at may sakit at tinawag ang mga disipulo para sumama sa kanya sa gawaing ito ng awa. Sa ganitong paraan, ipinahayag niya ang mga palatandaan ng pagpasok ng paghahari ng Diyos. Walang mabangis na hukom, walang pagpuksa sa masama. Sinasabi sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ang mga tanda na ipinakikita ni Jesus ay nagpapatotoo na siya ang sugo ng Ama. Nanghihikayat ang mga ito na sumampalataya kay Jesus. Ipinagkakaloob ang hinihingi ng mga lumalapit sa Kanya. Kaya't ang mga himala ay nagpapalakas ng pananampalataya sa Kanya na gumagawa ng mga gawain ng Ama. Ang mga ito ay nagpapatotoo na siya ang anak ng Diyos. Tinugon ni Jesus ang pangunahing pangangailangan ng mga tao sa panahon niya. Ito ang matibay na paraan para magtiwala at manampalataya ang mga tao sa Diyos. Tinibag niya ang pamantayan ng tao tungkol sa Mesiyas dahil ang mga paraan ng Diyos ay hindi tulad ng ating mga paraan. Kaya dapat tayong maging alisto sa mga tanda ng panahon at ang Diyos ay gumagawa ng mga himala para tumatag ang pananampalataya natin sa Kanya. Ang pananampalatayang ito ay ang pagtitiwalang alam ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa buhay natin at pag-unawa na ang mga ito ay bahagi ng plano ng kaligtasan ng Diyos para sa atin. Kung saan may pagtutulungan, buhat sa isang kalamidad, may pagkakaisa buhat sa isang karahasan, pag-asa buhat sa kasawian at pagdurusa, mga palatandaan na dumating na ang Diyos sa buhay natin. Dahil ginagawa nating positibo ang mga kasawian na ito. Nagsasaya tayo kasi karamay natin si Jesus sa pagsubok na iyon. Sa karagdagan, pinuri ni Jesus si Juan Bautista bilang pinakadakila sa mga tao sa lumang tipan. Ang kadakilaan ng isang tao ay nasa kahandaan niyang magpasakop
sa paghahari ng Diyos at makibahagi sa kagalakan at kalayaan ng kanyang mesyanikong panahon. Ang panahon ng malawakang kapayapaan, pagkakaisa at kabutihan. Habang tayo ay naghahanda para sa darating na Mesiyas sa panahon ng Adbentong ito, sikapin natin may pakita sa ating sariling buhay ang kapayapaan, pagtulong at ang kahandaang magpasakop sa kalooban ng Diyos tulad ni Juan Bautista. Ipinakita ni Jesus ang pagdating ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang espesyal na pangangalaga sa mga dukha, may sakit at mga itinakwil sa lipunan. Si Juan Bautista naman ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos at namuhay na taglay ang kagalakan. Tayo, paano naman natin ipapakita sa pamumuhay natin ngayon ang pagdating ng Diyos? Narito ang ilang mga halimbawa na pwede nating gawin. Una, pagtupad sa korporal na gawa ng awa. Pakainin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw, damitan ang hubad, patuloyin ang mga walang tahanan, bisitahin ang may sakit, bisitahin ang nakakulong, at ilibing ang patay. Ikalawa, pagtupad sa espiritual na gawa ng awa. Ayuhan ang makasalanan. Turuan ang mangmang. Ayuhan ang nagdududa. Magtiyaga sa nagkakamali. Kusang loob na patawarin ang mga pagkakasala. Aliwin ang nagdurusa. Ipanalangin ang buhay at ang mga patay. Ikatlo, aktibong pagdalo at pagtanggap ng mga sakramento. Tinutulungan tayo ng grasya na nagmumula sa mga sakramento para maunawaan ang mga tanda ng mga panahon at maging handa na magpasakop sa kalooban ng Panginoon para lubos ang ating kagalakan na makabilang sa kaharian ng Diyos. Sa